Mr. Ted, Miss DJ, sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga po. Salamat sa panahon. Cha, Yes please. po. Ma'am Mary, good morning po. Una muna, gaano kalaki na po ngayon ang epekto nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa hanay po ng ating truckers? More or less, mga 30%, DJ. 30% po ang epekto ngayon or yung gastos ninyo? Ang dagdag Ang sa aming present tracking rate. 30% na po ang nadagdag dun sa normal talaga na iginagasta ninyo para po dito sa diesel consumption po ninyo. Sa kasalukuyan po, kung ganyang kalaki na ang nadagdag po dun sa gastos ninyo, lumiit na po ang kita ng ating mga truckers po. No, yung 30% na yan yung aming prospective increase na we will be getting a consent from our client. Ayun, ang pinag-uusapan pala po natin ngayon, yung pong increase na gusto nyo pong kuhanin dito po sa inyo pong mga kliyente. Pero sa ngayon po ba, para lang mas maintindihan ng ating mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon, ilang porsyento nga po ba ang gastos na napupunta sa diesel sa pang-araw-araw po na pagbiyahe ng mga truck ninyo? 50% of our operational cost goes to diesel. Oo. So, Ma'am Mary, ito po bang pagtataas ng 30% ang tangi na lamang solusyon na nakikita po ng trucking industry dito po sa patuloy na pagtaas ng presyo po ng petrolyo? Well, wala kaming ibang makitang alternative dahil as you know, pag tumaas ang ating petroleum product, kasunod na niyan ang other increases on the spare parts, lubricants, mga gulong, and other operational expenses. Kaya wala kaming choice but to make a request to our clients na pakinggan naman nila yung concern namin. Kamusta po ang naging tugon nila dito po sa magiging 30% increase ninyo? Well, sa nangyaring ito, even this is a very, very big challenge, at least yung pronouncement, lalo na sa inyo, coming from the media, here and abroad, so aware naman ang mga importer natin sa situation. Kaya we are so positive na baka hindi ka mahirapan na humingi ng increase. Galing po yan sa mga kliyente ninyo kasi hindi naman po kayo regulated, tama no, Ma'am Mary? Kaya po hindi rin kayo kasama ang hanay ninyo doon sa makakatanggap ng fuel subsidy. Sadly, hindi talaga kami kasama. In the past po ba, was there an instance na nabigyan po ng fuel subsidy ang hanay po ng truckers? As far as I remember, wala. Wala pong instance na ganon. Ever. Hindi pa kayo talaga napasama. Ano daw ang explanation po dito? Bakit daw hindi kayo isinasama? Itong mga dala-dala ninyo are essential goods. Ang sabi kasi nila, ang paliwanag ng government officers ay commercial in nature yung aming trabaho, yung aming biyahe. Yun lang po ang tanging paliwanag. Yes, Oo. na regulated nga yung aming rate Oo. and we can free negotiate with our client. Oo. At hindi po ba napag-usapan na para dun sa essential goods, halimbawa po prutas, gulay, yung mga kailangan po talaga para hindi rin magtaas ang presyo, baka dun sa aspetong yun mapagbigyan, wala pong ganon. Wala yan nga yung medyo scary, Miss DJ, kasi pag nagkataon kasi, di ba tayo, alam mo naman, import-dependent country tayo. Yes po. Everything from food to raw mat. Kung magkakaroon ng shortage ang arrival ng mga yan, well, anong effect? Magkakaroon ng shortage ng food supply, plus yung raw mat, magiging shortage din sa pabrika. So, what else can we expect? Of course, magkakaroon ng artificial displacement ng mga trabahador. So, napakalaking isipin ito kung pagbibigyan ng pansin. Oo. Ang marina po, ang sinasabi, yung tonnage fees po nila para dun sa mga barko, parang hindi muna yata sisingilin sa ngayon para makabawas daw po dun sa dito sa iniinda rin ng mga nasa shipping industry. Sa gobyerno po ba walang ganon? Meron po bang pwedeng ibawas sa mga binabayaran ng trucking industry para kahit papano hindi nyo masyadong maramdaman yung epekto nitong taas presyo ng petrolyo? Well, napakarami naming mga
incidental expenses na avoidable naman kung gagawa ng remedyo ng gobyerno. So kung mawawala yung mga incidental avoidable expenses namin, makakatulong yon kahit mga 5,000 peso per trip kasi yung mga additional expenses ngayon is mawawala. Incidental expenses na naipaliwanag niyo po sa amin, pero para lang mas maintindihan, ano po ulit yan tinutukoy ninyo para lang po doon sa mga nakikinig sa atin? Unang-una, kagaya sa LTFRB, we are being subjected to pay for the PAMI. Hindi naman kami passenger carrier, no? Cargo carrier kami. That is more or less 5,000 din yun per unit. Kung mawawala yon as per our request, long time ago, magagrant yun, magkakaroon ng memorandum circular, malaking relief para sa amin. Plus, of course, yung ating pinag-uusapang problema sa napakahabang panahon na yung aming problema sa pagsasauli ng empty container na nagpo-prohibit sa amin na magkaroon kami ng turnaround trip na sufficient to earn. Kasi dati, nung walang ganitong mga problema sa port, sa mga container yard, sa shipping line, kami mga trucker, nakakabiyahe kami ng mga 5 biyahe sa isang linggo. Pero ngayon, pag nakadalawa ka, nakatatlo, masaya ka na nun. Kaya sana matingnan ng ating gobyerno kung paano i-resolve ito. At ang mga detalye namang ito na iparating na namin no less than in Malacanang, sa lahat ng sectors, sa DPWH, sa DOTR, sa PPA, pero pending pa. Wala pang Walang resolbang, tugon. Oo. ibigay amin. Kahit itong hinihiling nyo sa LTFRB, yung 5,000 pesos kanyo na binabayad nyo per unit, is this for the per year po ba yan? Kada taon? Kada isang truck? Per year. 5,000 pesos? Per year. Per Per year. year. Ano pong tugon nila dito? Ano po ulit itong fees na ito na binabanggit nyo, Ma'am Mary? Yung PAMI, yung insurance na ini-impose nila sa mga bus, sa jeep, yung dahil passenger. Pero kami naman, aming ina-argue sa kanila at ang aming nire-request, since hindi naman kami passenger card o passenger L, ang kami naman i-cargo cargo truck. So baka naman kako mapagbigyan, malaking bagay din yun para sa amin. So ito ang pwedeng alisin kung wala talaga kayong subsidy na matatanggap para makabawas po. Kapag po ba ito tinugunan ng LTFRB, may possibility na hindi kayo mag-30% increase? DJ, hindi yata inevitable yata kami mag-increase, no? Dahil unang-una, yun nga, as I said, pag nag-increase ang diesel, kasabay na niyan yung mga spare parts, yung mga aming yung maintenance requirement. So, malaki. Hindi po pwede namin hindi mag-i-consider na mag-increase. Meron at meron pa rin po talaga. Kumbaga, kung sakali magkaroon ulit ng increase sa produktong petrolyo, hindi na kayo magdadagdag pa kasi may 5,000 pesos per year na kayo na matitipid. Yung pong binabanggit nyo na pagsasauli ng container na mas maraming trips, support po itong issue na ito? Yes, this is an issue na long time na aming dinidiscuss through humihingi kami ng mga assistance sa government offices like DOC kasi yung pagsasauli namin ng container, empty container, gumagastos kami doon ng more or less 3,000 to 5,000 per sauli, per biyahe yon ang ibig sabihin. Kung mawawala yon, at least dagdag kita rin namin yon. So, pwede naming balansihin kung saan kami po pwedeng pumurot ng konting bawas, di ba? Humihingi po kayo ng tulong sa BOC, tama po yung narinig ko? Yes, and the Commission is working hard for some clarification at saka parang tinitimbang niya pa hanggang ngayon, pinag-aaralan kung sino ang po pwedeng mag-regulate sa shipping lines. Kasi pag ito po, yung pagsasauli ng containers ninyo, ano po sana yung gusto ninyo mangyari? Yung easy access, kasi isang halimbawa, a loaded container namin, may dala kaming raw mat, dadalhin sa pabrika,
Pag na-empty yun, dapat maibalik namin sa container yard ng shipping line para kami makabiyahe ulit. Ang nangyayari, na-stock yun ng 5, 3 araw, 2 araw. Kaya minsan umaabot pa ng 2 linggo. Kaya yan yung pinakamalaking challenges ng operations ng truckers sa ngayon. Bakit daw po umaabot ng 2 linggo? Wala kasing space available Space. para paglagyan ng empty containers. In other words, yung empty container, walang paglalagyan, yung tracker. So saan nyo nilalagay muna, ma'am, kung hindi nyo madiskarga doon sa shipping company, doon sa pantalan? Well, yan yung nakaparada sa garahe namin. Kaya yung nagiging resulta na yung turnaround ng mga tracker, pag pull out ng loaded container, mabagal. Oo. At maliban dun pa, sa hindi namin maisauli because wala silang space, after 72 hours, sisingilin pa kami ng shipping line ng detention charges. And even Sunday and holiday, sinisingil kami doon. Kaya yan yung apila na sinasabi namin sa Bureau of Customs. Opo, pero ito ba ay Bureau of Customs issue o PPA? Sa tansya namin, sa aming pagsusuri, no, the best government agency na pwedeng mag-handle ng problema namin is either custom or PPA. Ma'am, let's be specific. Saang port ito particular ang may pinakamalaking problema? Ito bang port ay under PPA o ito po ay ICTS, tawag dito, International Container Terminal? Both ports here in Manila. Dito alam naman natin na ito ang pinakamalaking port sa Pilipinas. Mm-hmm. Okay, so kailan pa itong problemang ito, ma'am? At inyo na ho bang nakausap mismo si Attorney Jay Mendoza o si Commissioner sa puntong ito or even the Secretary of Finance? Well, this issue already came to the office of Secretary Go by now. No? Mm-hmm. And even some importers association in the Philippines, like for example, PCCI, yung Federation Chamber of Commerce, alam na nila itong problemang ito dahil sila yung naapektuhan tuwing bare month at hanggang January, February dahil yung kanilang binabayarang expenses sa loob ng pier ay lumalaki by the hundreds of thousands to include simurahe, storage, electrical charges. Okay. So, ma'am, ano ba ang dahilan kung bakit natetenga yung mga containers doon sa pantalan at hindi ito ma-clear, makuha ng shipping companies para maaari nyo pong paglagyan ng empty containers? Well, yan yung yan yung pinakamatagal na naming request yan sa shipping line na sana yung operations maging friendly sa tracker. Unang-una, paglabas namin ng loaded container sa port, dapat alam kung saan isasauli. At dapat pagpunta namin sinabi nila kung saan isasauli, dapat ma-servicean kami. Ang kalimitan, hindi naman nila ma-avail yung aming pagsasauli dahil walang slot, walang lugar, walang space. Okay. Alam nyo, Madam Chair, kung ako lang may coercive power dito, patatawag ko yung mga taong niya, paghaharapin ko kayo. Kaso, hamak na announcer lang po kami ni Chacha dito. Ang gagawin, ma'am, napunta tayo sa problemang ito. Pero ito naman po ay valid, no? Kasi nga ngayon, dapat tulungan mo yung mga industriya na tumutulong po sa ekonomiya para mabawasan ng gastusin. Ang aming assignment ngayon, Madam Chair, ay tawagan si Attorney Jay bukas. Para ma-resolve ito at matulungan ang inyong sektor. Ma'am, yan po yung aming pinapangako po sa inyo. Kung mamarapatin din po ni Attorney Jay, bukas kaklaruhin po natin tong isyong ito. And I think, ma'am, ito pong isyong ito ay dapat pong aksyonan na mismo ng Secretary of Finance. Kasi po, pinag-uusapan nga natin dito ay basics sa ating ekonomiya, ang transportation of goods.
at saka kung saan tayo makakatipid. Yes, Pero ma'am. in fairness, si Attorney Jay, alam na alam niya itong problemang ito. And on the past, he introduced a solution to this. Hindi lang naipa-implement pa. Baka at this point in time, sa ganitong sitwasyon, medyo nasa crisis tayo, baka everybody will be having a concern to solve Okay. the problem. Sige ma'am. Thank you ma'am. Thank you for reminding us. Yan po yung aming assignment na sa aming programa bilang tulong na rin sa inyong sektor and sa pangkalahatan po sa ating ekonomiya. Balikan ko itong fuel issue na ito. Ma'am, you recall, nung pong March ng 2022, tayo po'y ginulat din ng one-time, big-time na 13 pesos na aumento per liter sa diesel. That time po, 76 pesos ang presyuhan po ng diesel per liter. Noong mga panahong yun, ma'am, pandemic. Ngayon po naman po, iba. So, nung panahon na iyon, yun din po ang issue ninyo, ang taas ng fuel, kaya po may problema din po tayo sa ating cost. Sa ngayon, ma'am, ano po ang pinakamabisang paraan sa inyong hanay para po makapagtipid na kayo ng diesel at hindi po din agad din na malaki ang dagok doon sa inyong kliyente na siya nagmamay-ari ng goods na malamang ipatong din po sa presyo ng goods yung inyong ipapatong po na halaga po ng aumento? Well, kaming lahat ng port stakeholders, dapat kasi lahat kami maging efficient. The shipping line, the port operators, importers, exporters, truckers, broker, and container yards. Dapat lahat kami maging efficient para yung service namin shorten. Nakakatipid kami sa diesel. Dahil kung mag-iikot-ikot kami na hindi naman masiserve namin yung purpose, well, gumagastos lang kami ng krudo at saka pagod ng mga tao natin. So, alam na alam yan ni Attorney Jay, yung mga punto na yan. At hopefully, bukas, pag titingnan ko kung ano yung kanyang sasabihin dahil nung mga nakaraang panahon, siya talaga yung inaasahan namin tutulong. Pero hindi nangyari. Wala pa eh. Well, anyway. Sige po ma'am, baka nakadagdag kami sa inyong stress ngayong umagang ito. Well, anyway, sige po. Ma'am, gaano kayo karami? Ilan ho kayo sa inyong mga miyembro na mga trackers po na ito nga araw-araw po ang inyong misyon kunin sa pantalan ang produkto at ihatid sa destinasyon? Yung membership ng CTAP, more or less we have 1,000 to 1,200 company members. Ang unit na pag-aari ng mga members na yan, more or less 10,000 units. Kaya siguro kung mapapansin nyo ngayon na hindi gaano karaming container vans o trucks ang nasa kalsada dahil nga may limitation ng pagdalaw. Oo. Doon nga din po sa sa pantalan nga yung space para po sa mga containers. Okay. Ma'am, ito lang po sorry, I have to remind you again about this issue. Yung pong mga stops diyan sa Manila, yung mga pangungutong nito pong mga enforcers diyan sa Maynila at ilang pang mga lugar, ma'am, na madalas kayong pinapara. Kumusta na po 'yon? Well, yun nga, very saddening, Mr. Ted, Nung panahon na, di ba, nagkaroon tayo ng EO number 41 na ipinagbabawal na yung collection of passing through fees sa lahat ng local city, sa lahat ng bayan, sa lahat ng province. But now, unti-unti na namang bumabalik. Mayroon lang silang mga binagong tawag na hindi passing through fees. Naggagawa sila ng mga ordinance para makapangulikta ulit sa mga tracking. Tapos, yung dito sa Manila, medyo, yun nga yung sanang hinihingi naming attention kay Mayor Isko, yung masyadong doon sa road pen, napakadelikado ng mga tao namin doon, transaction. Pag hindi ka nagbigay certain amount, manganganib ang iyong buhay ng mga driver at pahinante. At yung
mga enforcer sa Rojas Boulevard, unti-unti na namang sumusulpot. Pero hindi naman kasing grabe nung unang siya'y maging mayor. Pero natandaan ninyo, nung panahon ni Secretary Abalos, ito ay halos nawala. Dahil, di ba, tinulungan Opo. ninyo kami, Mm-mm. tinulungan kami Secretary Abalos, Mm-mm. at ang Manila operate, talagang nag-ooperate. So, sana bumalik yung ganong sistema at mapagbigyan yung mga pakiusap namin dahil sayang Oh. sa laki ng naging penalties, hindi naman yung kinikita ng mga tracker. Opo. Ma'am, yung binibigay dyan sa Road 10, sino nanghihingi dyan, ma'am? MT, ano rin po? MTPB ho ba? Manila Traffic and Parking Bureau na naman? O sino po? Naku, may mga tao doon na hindi mo malaman kung ano ang identity nila. Mhm. May mga pinapalo, may mga bato. Kapag hindi ka So, nakikaayo sa kanila, oo. sasaktan ka. Oo, kumbaga ano na po ito, klaro po na extortion, ano ha, at gumagamit ng dahas. Oo. So, it's a police matter, madam. Yes. Kung yan yung hiling namin kay Mayor Isko, kung magkakaroon ng enough na security doon in terms of police visibility, Mm-mm. baka makatulong. Oo. Siguro, well, ano ho ito, no? Interior and local government issue ito. Yes. Kasi nakaka-apekto na po ito sa inyo pong paghahanap buhay ng legal. Mga magkano hinihingi sa inyo dyan, ma'am, per truck? And para hindi ka istorbohin, kumbaga para may passes ka, magkano hinihingi per truck? 500 piso Bawat daan. bawat daan. Ilang daang truck yan ang dumadaan dyan araw-araw. Ang ganito na lang, ilagay natin sa magandang perspektibo. Ang lahat ng container na lumalabas, both port sa Manila, araw-araw, more or less 4,000 yan. So, ganyan kadami yung expected mo na empty container na isasauli mo dyan sa maraming seaway dyan sa may, na ang way. Ay sa Road 10. Oo. Opo. Saan exactly doon, Ma'am Mary? Papuntang Caloocan, papuntang Nabota, Mm-mm. papunta, yung basta yung, dyan kasi yung normally na pinakasauli marami. Mga Opo. mga anong oras po sila nakatambay doon? All day round. Mm-mm. Sige, so ma'am, 4,000 containers ito. Mga ilang truck ito na dumadaan dyan? Kumbaga araw-araw sa inyong estimate, Ma'am Mary? Well, kung magkakaroon lang ng magandang accommodation ng return of empty, po pwedeng 3/4 of it, po pwede. But, kaya nag-limit ng pagdaan ng mga truck dyan nga kasi walang siguraduhan ang pagsasauli ng empty container sa lugar na yan. Okay. And then bawat daan mo sa isang araw, 500 piso, kumbaga kung nakapagbayad ka na at dalawang balikan mo, meron ka ng exemption sa araw na iyon sa 500. Ganun po yun. Hindi. Bawat punta mo, pagpunta mo doon, bawat gas mo doon, magbibigay ka. Bawat daan nung truck, 500 doon sa nangungutong, doon sa humihingi ng ng lagay. Yes. Para hindi ka istorbohin. Okay. Yung sa mga enforcers naman, 'di ba, pag hindi ka agad ma-accommodate ng container yard para makapasok, siyempre Naka-standby. iikutan ka ng iikutan ng mga enforcers at sasabihin sa iyo may obstruction kang ginagawa. So another lagay na naman 'yan para lang hindi matikitan ang driver kasi takot na ang mga driver sa ticket. Okay, so ma'am, aaminin ko, no? Kanina sabi ko baka ma-stress kayo pero aaminin ko ngayon ako na ang na-stress dito sa inyong ikinekwentong ito kasi ang sakit na ng batok ko. Alam mo yun, ma'am,
sorry to say po na noong pa ho namin ito pinag-uusapan, panahon pa ni, di ba, panahon pa ni Pangulong Noynoy ito. Noong pa ho ito. Oo, hanggang ngayon, dumaan na po si Pangulong Digong, hanggang ngayon, ito pa rin ang issue dyan. Well, sige po, ang aming assignment to call Attorney Jay and ewan ko lang kung yung DILG, papansinin ba itong issue ito? Kasi dati, in fairness, kay Secretary Abalos, siya ang tumugon nung panahong yon, no? Na tumulong po sa inyo. Si Mayor Isko, tignan po namin, mama, kung maaari namin gambalain sa isyong ito. Kasi bottom line din po naman dito, ito po ang tumutulong para po maihatid ng sa tamang oras ang mga produkto na atin po naman pinakikinabangan, and eventually po kapag sumobra na din po ang kanilang sakripisyo at gastusin, baka ipasa po sa atin, at yung iba ho siguro dito, baka huminto na sa gantong trabaho kung lugi ka na sa dami ng gastusin, kasama na ang kotong, Ma'am Mary. Yan yung kinatatakutan natin pare-pareho dahil if situation like that comes, ay apektado lahat tayo, lalong-lalo na ang mga Juan de la Cruz. Ay nako, sige po. So Ma'am Mary, salamat po sa inyo pong ibinigay na informasyon sa aming programa, at kami po muli sa abot lang ho na aming makakaya, gagawin po ang aming pong mga magagawa para lang ho kahit papaano makatulong po sa inyo pong matagal nang pinoproblema. Salamat po Ma'am Mary, and sorry po baka na-stress namin kayo. Hindi naman. Mr. Ted, Miss DJ, salamat. Opo. Thank you. Salamat po na marami. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook, at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.